Bagamat hindi po siya nasa open sea, ramdam pa rin po dito ang malalakas na hampas ng alon. Ito po yung pangkaraniwang isda na mahuhuli dito sa Panguil Bay. Ang tawag po nila dito ay gisaw. First time po natin sa bahaging ito ng Mindanao at talaga namang namangha tayo sa ating naabutang konstruksyon. Grabe, talagang dambuhala yung ginagawang tulay dito. Good morning mga ka-Saf TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. So kung nitong mga nakaraang araw, binisita po natin ang Marawi City. Ngayon naman ay nandito po tayo sa Kauswagan, Lanao del Norte, kung saan makikita ang longest boardwalk dito sa Pilipinas. Magkabilaan po yan at dito sa gitna ay meron pong konkretong kalsada. So nakasalubong po natin dito sa Kauswagan etong si Sir Rilan po. Taga rito lang po kayo, Opo, sir? opo. First time ko dito, ngayon ko lang to nalaman na may ganito palang attraction dito sa Kauswagan. Ano ba yung mga meron dito maliban sa boardwalk? Meron po kaming katulad yan. Kabukas lang po ng pasyanan dito. Yung train na yan. Tapos meron po mga restaurant po dyan. So yung Ferris wheel na nandun sa kabila, nagagamit na yan. Hindi pa po. Bago pa lang po na inilagay po para nailibangan mga nasyal dito. Etong boardwalk, meron po bang entrance fee? Ganun. Wala po. Ang hinahanap lang po na rito is vaccine card, face mask po. So etong si Sir Gerald, subscriber din po pala natin to. Ano yung mga video na napanood mo na? Talagang nakita ko yung lubog sa tubig yung sa dagat. Okay, so kumusta naman po sir dito yung lugar? Okay naman, peaceful naman siya talaga dito, tsaka talagang kontrolado namin yung lugar. Ayan, so bago po natin umpisahan ng ating travel, pakita ko po muna sa inyo yung helmet na ating ginagamit habang nag-ikot dito sa Mindanao. Ito po yung Evo AR01. Ito po yung isa sa pinakabagong model. Meron etong Evo. So etong ating intercom nga pala ay ito po yung Freedcon R1 Plus at meron na rin po itong built-in na dashcam. Maliban sa pagiging intercom niya, nagagamit din po natin siya sa pagre-record sa ating biyahe. Napaka-importante po nito kasi sa kalsada marami yung nangyayari. At least meron po tayong protection, meron po tayong backup na video kung sakaling kakailanganin natin. So ayon dito sa Google Maps, kailangan lang po natin mag-travel ng mahigit 50 minutes papunta sa bayan ng Tubud, Lanao del Norte. So kung mapapansin nyo, maliban sa pangalan ng lugar, binabanggit ko din yung pangalan ng probinsyang nakakasakop dito. Halos nagkakapareho na yung pangalan ng mga lugar tulad na lamang netong Bacolod. Ilang kilometro lang mula dito sa Kauswagan ay mararating po natin yung Bacolod, Lanao del Norte. Kung hindi po natin bibigkasin yung pangalan ng probinsya ay baka mapagkamalan yung Bacolod sa Negros Oriental. Matapos ang mahigit sa 3 oras sa travel mula sa Cagayan de Oro City, ay narating na rin po natin etong Tubud, Lanao del Norte. Ayan. So mula doon sa sentro nitong bayan, nag-travel lamang tayo ng ilang kilometro papunta sa bahaging ito ng Tubud kung saan makikita etong bagong kalsada. Ito po yung papasok dito sa ginagawang Panguil Bay Bridge. At maliban dito sa bagong kalsada, makikita din po natin yung ilang mga bagong negosyo na nauna nang maitayo dito. Tulad na lamang nitong Gaisano. Bagamat hindi pa nangangalahati yung ginagawa doon sa Panguil Bay Bridge,
makikita po natin dito sa kalsada na halos gawa na ang malaking bahagi nito. Yan. So dito sa gilid nitong Pangle Bay, makikita po natin itong dalampasigan. Nababalot din po ito ng buhangin. Ayan. Pino po yung buhangin dito at walang halong bato. Yun nga lang, dahil nga sa itim yung kulay nito, kaya hindi natin masyadong ma-appreciate. At yung kulay din ng tubig ay hindi ganun kalinaw. Makikita nyo naman na parang kulay Milo yung tubig dito. So dahil nga sa malawak itong bahaging ito ng tubig, kaya makikita din po natin yung ilang mga struktura na nakatayo sa gilid lang mismo ng mga cage ng mga isda. So dito naman, matatanaw po natin yung ilang mga dambuhalang barko, mga nagtataasang crane na nandito lang sa gilid nitong ginagawang tulay. Ayan, so ito po yung pangkaraniwang isda na mahuhuli dito sa Pangle Bay. Ang tawag po nila dito ay gisaw. Ayan, so dahil nandito na yung ating bangkero, kaya umpisa na po natin yung ating biyahe papunta dun sa gitna nitong Pangle Bay. Dahil nga sa hapon na, kaya ramdam na po natin dito ang medyo may kataasang alon. Sa layong abot sa megit 150 kilometers mula sa Cagayan de Oro City, matatagpuan ang bahaging ito ng dagat na nagsisilbing boundary para sa dalawang probinsya na nasa ilagang bahagi ng Mindanao. Makikita dito ang isa sa mga dambuhalang proyektong kasalukuyan ng itinatayo sa bahaging ito ng Pilipinas. Sa habang abot sa halos 4 na kilometro, pag-uugnay ng itinatayong Pangle Bay Bridge ang mga bayan ng Tubod sa Lanao del Norte at Tangub naman ng Misamis Occidental. Dahil sa pambihirang haba ng nasabing tulay, kaya hindi biro at talaga namang mabusisi ang ginagawang konstruksyon dito. So magkabilaan yung ginagawang construction dito. Merong gumagawa dito sa may Tanggob na part at dito sa Tubod na parte. So dito sila magtatagpo sa gitna at mas mabilis yung ginagawang construction dito dahil nga sa dami ng mga gumagawa dito sa tulay. Makikita dito ang mga naglalakihang pier na bubuhat sa tone-toneladang bigat ng ginagawang tulay. Dahil sa may kalaliman ang bahaging ito ng Pangle Bay, kaya isinakay na sa mga dambuhalang barko ang mga heavy equipments na ginagamit sa paggawa dito. Bagamat hindi po siya nasa open sea, ramdam pa rin po dito ang malalakas na hampas ng alon. Ayan, makikita nyo naman. Isa po yan sa mga rason kung bakit pinakamainam na mode of transportation talaga ang paggawa ng tulay dito. Taong 2020 nang maumpisa ng paggawa sa Pangle Bay Bridge at inaasahang bago pa man matapos ang taong 2023 ay matatapos na ito at mabubuksan na sa mga motorista. Sa halagang abot sa megit 4 billion pesos, napondohan ang nasabing proyekto sa pamamagitan ng Korean Economic Development Cooperation Agreement. Pag nagawa na ang dambuhalang tulay, ay aabutin na lamang ng higit 10 minuto ang biyahe mula sa nakasanayang 2.5 oras sa pamamagitan ng Ro-Ro vessels.
Laking ginhawa ito para sa marami nating kababayan na araw-araw tinatawid ang bahaging ito ng Mindanao. When you pass me by, girl, listen, baby, it ain't no lie, girl. And I can't deny that you're sexy with that booty caught my eye, girl. First time po natin sa bahaging ito ng Mindanao at talaga namang namangha tayo sa ating naabutang konstruksyon. Grabe, talagang dambuhala yung ginagawang tulay dito. Quick tour lang po yung ginawa natin dito sa ginagawang tulay. At bumalik po kagad tayo dito sa mainland kasi medyo lumalakas na yung alon. Delikado.